Paghahanda sa Holy Week Exodus ng Toll Regulatory Board at ang update sa implementasyon ng interoperability ng Easy Trip at Auto Sweep sa buwan ng July. Ating tatalakayin kasama si Julius Corpus, ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board. Sir Julius, magandang tanghali po. Sabi po ang gabi niya. Sir Julius? May isang number ko po, ma'am. Sir Julius? Hello? Hi, on air na po tayo, sir. Yeah, magandang hapon po, ma'am. Yeah, I hope I'm clear now. Medyo sabi kasi ang gabi po kanina. Yes, we can hear you loud and clear, Sir Julius. Kumusta na po ang inyong mga paghahanda sa magiging dagsa ng mga motorista sa lansangan, lalo na sa mga expressway ngayong darating na Semana Santa? Maraming salamat po, ma'am. Yeah, magandang hapon sa inyo. At sa lahat po ng ating masugid na taga-subaybay dito sa Balang Pilipino program po nyo. 3 weeks ago pa po, nagbigay na po ng direktiba ang mother agency, ang DOTR, upang itatag po yung off-run biyahen ayon sa Semana Santa 2024. Kaya 3 weeks ago pa po, nagsimula ng magsipaghanda ang lahat ng aming toll operators upang paghandaan ang posibleng pagdagsa ng ating mga kababayan ito para ding natin. Pagsisimula po ang ating offline biyahe ayon sa program start on March 24 and it will end on March 31. So inaasahan po natin na meron na po magsisimula ng the biyahe sa Sunday pa lang na parating or Saturday. And the peak travel that we expect would be starting on March 27 and March 28, yung palabas. Come on March 30, meron pa rin siguro gagawin at silabas by March 30. At yung magbabalikan naman po natin niya, pinag-ahandaan natin on March 31 and 6. Right. Sir Julius, magandang tanghali po. Paano naman po ang inyong deployment ng mga tellers at enforcers sa mga entry at exit points ng mga expressway? At aasahan po ba natin na magiging bukas ang lahat ng mga toll gates upang tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sasakyan? Tama po kayo, sir. At yun po ang kasama sa paghanda ng ating mga expressway operators. All personnel should be on hand. We should think to have enough personnel to attend to sa ating mga motorists, and all lanes should be open, particularly po dun sa peak travel days na inaasahan po natin. So, mga leads po yung mga yan ay catch-up muna. They should be on standby and 24/7 on the coming days. Alam naman po nila yan kasi yan po ay kaganapan every year na nangyayari. For the week, we experience peak travel which po ay ating pinag-ahandaan together with the toll operators. Hindi din po maiwasan na meron pa ring pumipila sa mga cash lanes at loading o installation booths ng mga expressway. Meron po ba kayong regulasyon para maiwasan itong bottleneck at pile-up ng mga sasakyan? Tama po kayo, Ma'am Gina. Hanggang ngayon, hindi kalyat po namin ang ating mga motorista na gumagamit ng RFID na kung pwede sana bago sila magsilakbay itong certificate, mag-switch na po sila sa RFID card. Bagamat hindi naman po natin nasabing perfecto na yung RFID natin dahil panakana, meron pa rin naman problema sa karanasan, mas mabilis pa rin po kung ang gagamitin nila sa RFID system dati sa station. Bagamat ganun din naman po ang present natin yan, ito naman po mga cash lanes ay dadagdagan po naman ng mga tao na solo operators kung sakasakali talaga mag-aba ang sasakyan. At dito naman po sa ating mga motorista, nagsusupan po kami. Number 1, mag-switch na po kayo sa RFID. Number 2, kung naka-RFID naman na po kayo, ay sana naman bago kayo lumabas o bago kayo pumasok ng expressway, ay siguraduhin kapag po ang load natin sa RFID na hindi sa iyo passport ng pagpagal ng transaction. Right. Sir Julius, dahil pinag-usapan na din po natin ang mga toll gates, tanong po ng ating mga kababayan, kailan naman daw po ang inaasahan ng full implementation
itong interoperability ng AutoSweep at EasyTrip ID o cards ngayong taon. Ano pong update tungkol dito, Sir Julius? Sir, actually, interoperable na po ang ating mga systems ngayon. No? Kaya na lang, meron tayo kasing dalawang account ang change. Yung pong phase 3 na sinasawag natin, kung ang saan ang festival, magkaroon na lamang RFID at isang wallet na naman for all the express rates of ginagawa po natin sa ngayon, continuous testing, continuous evaluation, ang ginagawa po natin at ang target po natin sana, sir and ma'am, sana matupad sana natin yan by the second half. Hingi rin po kami ng update, sir, sa dry run ng cashless toll collection program. Magkakaroon po ba ng extension ang dry run na ito? Sa ngayon po, ma'am, there are still toll plazas that have to be included into the dry run. And ang pinakadahilan po yan, number one, bago po kasi yung mga toll plazas na yan, yung karamihan. Number two, yung iba pong toll plazas na yan, kailangan pag-usin na ang kanilang mga equipment at mga sistema bago natin sila maisali sa dry run. Ganun pa man po, mami niya, ganun pa man po ang tagay ng mga yan. Inaasahan din po ngayon po mga problema yan, mga adjustments ay maayos na rin po by the second half of this year in time for the full implementation of the interoperability. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Julius Corpus, ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board. Maraming salamat muli, lalo na sa inyong programa, Kabangang Pilipinas. Magandang hapon po sa inyo.